Padre, anong gagawin ko? Tulungan mo ko, please. Padre. Tata? Yes, Father. Ba't alam niyo ba yung pangalan ko? Kilala niyo po ako? Tata, hindi ako si Father. Ha? Eh, sino ka po? Si Francis. Ay, sus, Ginoo! Sir Francis, ikaw nga! Tata. Ano ginagawa mo dyan? Nalasing kasi ako kaya nakatulog ako dito. Narinig mo lahat ng sinabi ko? Hindi lahat. Pero marami na napakinggan. Ay, sino? Totoo kasi yung ganun. Ay, hindi ka nag-iisip. Lasing ka naman, di ba? Kaya makakalimutan mo ito bukas, di ba? Masakit yung ulo ko eh. Gusto mo ng tubig? Hoy! Ngara ka pa daw! Mayupod ka babae! Tata, kailangan natin umalis. Ay! Aray ko! Bakit na ulo ko? Ito, okay ka lang? Tata, patingin. Aray ko! Tata, tara na. Ay, teka lang. Aray! Oh my gosh, Mom! Hindi pa rin talaga sinasagot ni Francis yung mga text at tawag ko. Tapos sabi nila sa house, simula daw kagabi hindi pa daw siya umuwi. Even his friends don't know where he is. Ba't kasi kailangan niya pa makita yung video yun? Nakausap ko si Sharon. Sabi ni Sharon, nasa New York pa rin daw si Sir Gov at saka si Margaret. So, I don't think nasabi na ni Francis sa kanila ang tungkol sa inyo. You can still talk to Francis. Yun nga lang, we have to find him first. Ayan. Nalagyan ko lang ng gamot. Sure ka na ayaw mo pa-doktor? Just to check, just in case may infection to. Sir, okay lang ako. Ang layo nito sa bituka, oh. Kaya ko pa yung sarili ko. Saka, di ba, nung huling beses na nandito po ako, pinalayas ako nila Ma'am Margaret. Kaya, aalis na po ako. Teka lang. Sa akin, wala namang problema eh. Sir, baka mamaya po, pag dumating sila, madagdagan pa yung bukol ko. Ayoko naman ng gulo, eh. Wala sina Mama at Sir Gov. They have a meeting with some investors all the way from New York. Mamayang gabi pa sila dalaw. Pwede, sige, sir. Upo kami. Ikatanong ako sa'yo. Opo? Oo. Yung itatanong ko, sir, ba't ka pa naglalasing tas natutulog ka pa sa simbahan? May problema ka ba? Niloko ako ni Penis. May iba siyang lalaki. And honestly, I think someone else. Unless James is a good man. He's better than you. Kaya pala nagbali yun eh. Kasi doon sila nakita. Ano? May kabit si Ma'am Venice? I know. Mahirap paniwalaan, no? Pati ako, Tata. Hindi ka pa rin tanggap. Pero wala. Niloko niya ako. Pinagtanggol ko pa siya. Lalo na kina Mama at Sir Gov, kahit ako yung napapahamak.
pinaniwala niya sa akin na mahal niya ako. Gusto ko lang makasiguradong ako lang nasa buhay mo. Na walang ibang lalaki dyan sa puso. And that you stay faithful and loyal to our marriage. Of course. Ikaw lang mahal ko, Francis. Ayun pala, niloloko niya lang ako. You know, I gave her a good life. Lahat ng mga gusto niya, mga luho niya, binigay ko yun sa kanya. Loyal ako. Pero nagawa pa rin yung saktan ako. Ano ang problema sa akin, Tata? Ano ba yung pagkukulang ko bilang isang asawa? Masama ba akong tao? Hindi. Mabait ka kaya kahit sa unting panahon na nakilala po kita nakita ko yun sa'yo. Pero minsan ang sungit mo kasi, sir Pero musungit ka nga ba talaga? Kasi nakikita ko sa'yo mabuti ka naman tao. Mabuti kang anak, asawa, kapatid. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. At minsan talaga, may mga bagay tungkol sa pag-ibig na mahirap ipaliwanag. At hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano yung gagawin at mararamdaman ng isang tao, di ba? Wala kang kasalanan. Hala. Bumalik yung babaeng nagtitinda ng batsoy? Aba, kailangang malaman to ni Madam Vivian, lalo na ni Madam Biris. I just can't believe na nagawa niya yan sa akin. Kaya pala ang lamig-lamig niya sa akin eh. Because this whole time, niloloko niyo lang ako.